Welcome back mga ka-detective. Ang topic natin ngayong araw ay magre-repair tayo nitong ating battery, gel type. Ito yung battery na ginamit ko doon sa aking solar power generator. Naiwan ko siyang hindi nakasaksak yung kanyang solar panel, kaya nalobat itong tatlong battery na naka-parallel. Mapapansin nyo pala, no? Itong dalawa, naka-open na siya. Kasi, sa totoo lang, itong dalawa, na-repair ko na siya. So, dito sa pangatlo, ayan, nilagyan ko na number. Dito sa pangatlo, bale, ito yung ibibideo ko ngayon. Ito yung ipapakita ko sa inyo. Mapapansin nyo rin dito, itong battery solution ko, battery repair fluid ko, bawas na siya. Na repair ko na itong dalawa at itong pangatlo na lang ang aking ipapakita ngayon sa inyo. Ayan, kung makikita nyo rito, ay, saan na ba yun? Ito, yung kanyang voltage. Ayan, 5.8 lang. Itong isa, pangalawa, 13.4 na siya. At itong isa, 13.2. Ayan, o. So, ito na lang ang ating ire-repair ngayon, itong ating number 3. Kaya, inuna ko muna siyang i-testing dito sa dalawa para mapakita ko sa inyo na effective itong ating ginawang method para sa pagre-repair nito. Okay, so tara, umpisa na natin. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Narito pala yung aking mga ginamit or binili, no? Isang battery repair fluid. Kit yan mga ka-detective. Meron na siyang ganito, syringe. At saka itong kanyang, tawag dito, yung pandikit to pagka open mo dito. At isang prying tool or yung parang flat screw lang to pambukas dito. Ito pa, gumamit din ako syempre ng aking battery charger. At ito, may voltmeter ako. Meron din ako battery tester. Ito mamaya papakita ko sa inyo kung gaano siya nag-improve, kung gaano ka-effective ang ating ginawa dito sa ating battery. So, ang unang gagawin nyo dito mga detective, bubuksan mo muna ang takip nito. Ayan, na-open na natin siya, no? Ang gagawin na natin ngayon ay naglalagay na tayo ng solution. Since itong battery ko kasi natuyuan talaga siguro to, ang gagawin kong ngayon, since ilan ba to? 5 ml. So, maglalagay ako ng 15 ml every butas dito. Ayan mga ka-detective, bali nalagyan na natin siya ng 15 ml, no, kada butas. Ngayon, according kasi dun sa nito, pagkalagay mo nito, hayaan mo muna siya ng mga 3 hours para ma-absorb nung battery cell mo yung kanyang solution. So ngayon, hintayin muna natin. After ng 3 hours, start na natin siyang i-charge. So, kung mapapansin nyo pala dito, yung iba kasi dyan, porket nilagyan na ng akala nila, may magbabago kagad na voltahe dito. So, mga detective, wala, no? Once na nilagyan mo siya ng, hindi pa siya mag-e-effect kagad yan. Ayan, no? Kung makikita nyo,
5.8 volts pa rin siya. Wala pa rin changes yan kasi kakalagay pa lang ng tubig. Kahit ako nung una, ganyan ng ano, parang nawalan ako ng pag-asa kasi nga, paglagay ko ng solution, wala naman nagbago. So, kailangan, hayaan muna natin siya ng 3 hours and then, tsaka natin siya i-charge nitong ating charger, battery charger. 3 hours later. Okay mga ka-detective, tapos na yung ating 2 o 3 oras na paghihintay. At ngayon, ayan, nilagay natin yung voltmeter. 5.8 pa rin talaga siya, no? Walang pagbabago. Ang gagawin na natin ngayon ay i-charge na natin siya gamit itong ating battery charger. Okay, so ayan, ito yung ayan, saksak na natin yung positive at yung negative. So ito, pagmasdan nyo mga ka-detective ang mangyayari. Ayan, kung makikita nyo, nag 15 volts kagad siya from 5 volts, from 5.8. Ang ano kasi niyan, ang nadetect niya, ang voltage na ito. At dito naman tingnan nyo, naging 14.4 at yung kanyang battery level, masyado nang mataas. Pero pag binaba mo yan, ay pagka tinanggal mo, balik ulit siya sa 6.5. Sa 6, ayan. Ang nangyayari kasi dyan, mga ka-detective, ang nadedetect na voltage nito, hindi ang voltage nito. Kaya kapag sinaksak mo to, ang voltage na dapat mapunta dito sa battery, hindi niya kagad nakakarga. So bumabalik yan, yun ang nadedetect na voltage dito. So dapat kasi kung ano yung voltage ng battery mo, dito yung magre-register. Kaya ang gagawin natin ngayon mga ka-detective, ire-repair natin siya using pulse charging. So pipindutin natin ngayon to dito. Tingnan nyo mangyayari dito. Ayan. Iyan ang actual na voltage na nare-receive ngayon na itong ating battery. Ayan o, kita nyo. Nagte 10.5 lang o, 10.7. At dito naman, dahil pulse charging yan, matagal yan bago niya bumalik ulit sa sa normal na pagcha-charge itong ating battery. So ngayon, ang ginagawa ko kasi dito mga ka-detective, nagpa-pulse charging ako ng mga 6 to 7 hours. So anong oras ba ngayon? Alas 6 na yata. So mamayang mga 12 midnight, po siya. Titingnan ko kung babalik na sa normal. Kapag pinindot ko na kapag inop ko yung pulse charging niya, tingnan ko kung babalik na. Ayan o, abnormal pa rin ang kanyang 4 bar kagad o. Dapat yan, mag-uumpisa yan dito sa 0 muna. Tapos 1 bar, 2 bar. Pero dito ayan, makikita nyo, 4 kagad. 4, 5, 4, 5. So ang gagawin natin dyan ay magpa-pulse charging muna tayo. So ayan. So ngayon, iwanan muna natin siya ng mga 6 na oras, babalikan natin siya. 3 hours later. Okay, time check. 9 PM na, no? Check natin ngayon kung ano na. Tanggalin natin. So, ito na yung voltage ng ating battery. Nasa 9 volts na. 9.1. Yan. So, from 5.8 after 3 hours, yan, 9 volts na siya. Okay, so, continuous pa natin hanggang umabot siya ng 12 volts. Charging. Yan o, ganun pa rin siya. 14.8. Abnormal pa rin yung pagcha-charging niya. Pulse charging natin. So, ayan. Mamaya ulit, balikan natin siya ng 12 midnight. 3 hours later. Ayan, 12:30 to na mga ka-detective. So, ayan, makikita nyo 12.5 na rito habang naka-pulse charger tayo. So, tanggalin na natin to. Battery niya, ayan. Sumpa na siya ng 12 volts. Siguro man madedetect niya na ng maayos ngayon to. So, charge na natin siya ng regular.
13. Yun. Ayan mga detective, man sinasabi ko. Nag-umpisa siya dito sa wala. And then, pataas. Dito rin. 13.1. So, 12:30 ngayon. Another 6 hours or hintayin lang natin siya mag-full charge na mga detective. So, yan. One eternity later. So, time check tayo mga detective. 6:39. Ayan, full charge na itong ating battery. Ayan, makikita nyo 14.0 dito sa ating voltmeter. Since kaka-full charge lang, so magbababa pa yan. So, ngayon pwede na natin siyang i-check mga detective, no? Hayaan muna natin siyang bumaba. Hayaan muna natin siyang makapagpahinga. Ito, mag-check na tayo ngayon, no? Gamit itong ating battery checker or tester ba tawag dito. Ayan, pa-plug lang natin siya rito. So, ayan. Tingnan natin kung ano na yung kanyang reading. Battery, gel type, CCA. So, set natin ng 200 muna. Tingnan natin kung meron na nga siya. Yun. So, 162 pa lang siya mga detective. Ayan, no? So, 162 pa lang siya. Dito naman sa kabila, check natin tong isa. Tingnan natin itong CCA ng una kong ginawa. Battery, gel type, CCA, 200. Oh, 217 kita niya mga detective. So siguro possible na kulang yung nilagay ko pa na tubig dito. So siguro next time uulitin ko yung ginawa ko. Bali ganun din ang gawin niyo mga detective, no? Kung hindi kayo satisfied sa recovery niya, pwede niyo siyang ulitin. Mag-add ulit kayo ng tubig. So bawal kasi siyang punuin. Ang according dun sa 90% lang dapat. Pero since gel type naman to, kaya konti lang yung nilagay ko. Siguro ulitin ko to. Pero sa ngayon, ayan, pinakita ko sa inyo na malaki yung in-improve niya at ayan, gumana na siya. Check ulit natin. So, ayan, 163. Good battery na siya ulit. So, ayan mga detective. Sana may natutunan kayo ngayon, no, dito sa ginawa ko, no. Pinakita ko lang sa inyo na effective talaga yung ating method na pagre-repair dito sa battery. Sa susunod, itatry ko naman siya sa lead acid na battery. Ito kasi gel type to eh. So, abangan nyo yun sa part 2. So, hanggang sa susunod ulit mga ka-detective. Maraming salamat po.